Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon, tatalakayin natin ang tungkol sa ang mahalagang elemento ng epiko. Ano nga ba ang epiko? Ngayon, tuklasin natin. Ang epiko ay ipinahayag ng pasalita, patula o paawit. Minsan ay sinasaliwan ito ng instrumentong pangmusika. Mahaba ang epiko, binubuo ito ng 1,000 hanggang 55,000 linya. Maaaring abutin ng ilang oras o araw ang pagtanghal nito. Marasigan at Del Rosario, 2015. Ngayon, alamin na naman natin ang mahalagang elemento ng epiko. Una, ang banghay. Ang banghay ay ang pagkakaugnay ng mga pangyayari sa epiko. Maaaring payak o komplikado ito at maaaring may mga pangyayaring hindi kapanipaniwala o hindi makatotohanan. Ang matalinghagang salita. Ang matalinghagang salita ay ang paggamit ng mga idioma at matalinghagang salita na may kahulugan na naiiba sa karaniwan. Panghuli, ang sukat at indayog. Ang sukat at indayog ay ang bilang ng pantig sa bawat taludtod o taludturan. Maaring may 8 pantig o 8, 12 pantig o 12 o iba pa. Sa madaling salita, ang aralin ay naglalayong palawakin ang kaalaman ng mag-aaral tungkol sa epiko, kasama ang mahalagang elemento nito at kung paano ito naiiba sa ibang anyo ng panitikan. Halimbawa ng epiko. Isang halimbawa ng epiko ay ang Biag ni Lam, ang mula sa Ilocos. Nagkukwento ito ng buhay ni Lam ang isang bayaning Ilocano na may pambihirang lakas at kakayahan. Makikita sa epiko ang mga katangiang nabanggit sa itaas, tulad ng mahabang salaysay, mga tauhang may pambihirang kakayahan, isang tiyak na tagpuan o Ilocos, at ang paggamit ng mga idioma at matalinghagang salita. Ang pag-aaral ng epiko ay isang mahalagang bahagi ng pag-aaral ng panitikan. Nagbibigay ito ng pag-unawa sa kultura, kasaysayan at paniniwala ng mga tao sa iba't ibang panahon at lugar sa pamamagitan ng pag-aaral ng epiko. Mas maunawaan natin ang ating pinagmulan at mga mahalaga na ating pinahalagahan. Thank you for watching!